Karabaw. Kabaw. Ah. Tayo siguro ng ibig. Tayo bila na. Hindi lagi dalaw. Dami ikarami mo. Tayo lang. Saging na tumba. Sabi bila utis. Karang bagaw. Mali ini. Karang siguro ini. Tingnan baga daw. Tingnan. Sabi video kita. Dah. Pero ano? Bakal kita ligod. Wala man tagiya. Wala sang tagiya dito. Bako. Karang. Bako ini. Bako. Guys, wala kaming madaanan. Ay, nasa. Ano ito diyan? Yuk, patupkan. Aduh. Sabi kita di kalang, waktu nagang kanina. Bagan wara. Ini na. Po. Bigyan tinikin nila. Bagan wara. Pataas ang bagito to tapos ko ubusin. Wala kita sinagyan, no? Baga na ito ka dito sa ano, dito. Dito na bukid, oh. Dengar dito pa kadto.
Ito guys, yung nilulutuan ng kopra, ng nyug. Dito ginagawa yung kopra. Kung titingnan natin, para siyang lutuan, pero may bahay siya. Kung sakali, maulan yung panahon, may pagpapatuloy mo pa rin yung pagkukopra mo. So kung titingnan natin yung mga haligi baga, mga sinaunang kahoy pa to. Na ito may anay. Hindi kaya kainin ng anay yung kahoy kasi matitigas. So mga sinaunang poste pa o haligi ito. So, siguro dati sa bahay ito talaga kinuha. Kaya hanggang ngayon nandito pa rin. Talagang matitibay. So ayan yung tinatawag dito na coconut husk. Yan. Pagkakuha ng coconut husk, bibiyakin yung nyug, saka isasalang doon sa tinatawag dito sa amin na tapahan. So yan, dyan linuluto yung kopra. So depende yan sa magkukopra kung talagang masipag sila, lutong-luto talaga yung kopra na tawag dito. Ginagawa nila. So ito naman guys, ito yung ulingan. Yung baon ng kopra, dito nilalagay. So kung titingnan mo, may takip siya, pero may butas ito sa ilalim. No? May butas yan sa ilalim. Nandyan nilalagay yung mga baon ng nyug. Tapos, pag hindi na umaapoy, yung mga bao, saka natatakpan. No? Tatakpan yan. Lalagyan itong yero, lalagyan ng dahon ng anahaw, tapos lalagyan ng lupa sa ibabaw. Tapos kinaumagahan, pwede nang isako yung uling galing sa baon ng nyug. So napakagandang panggatong yun kasi ang baon ng nyug, pag maganda yung pagkauling niya, talagang grabe yung init. So ang sarap ng luto ng kanin, lalo na kung sa bao o uling ng baon ng nyug, doon mo lulutuin. So napakasarap kainin talaga. So yan po ang produkto ng mga nyug na kung saan dito sa bundok, yan ang ginagawa ng mga tao. So ang problema lang, itong coconut husk, walang bumibili. Dati may bumibili nito, ginagawang coconut o yung nilalagay sa mga prone, landslide prone, nilalagay yung coconut net para hindi mag-landslide. Kaya lang ngayon, parang wala na atang gumagawa. Kaya ito, nakaimbak na lang yung mga coconut husk na ito ng nyug. Yan. Parang wala na rin sila. So yan guys, pauwi na rin kami. Ito may kunting maliit na ilog. Dahil summer season, so maliit na lang, kunti na lang yung tubig niya. So, okay. Sige, thank you guys. Ito na, ay kung kuhayan. Sige, iso muna lang. Nandito tayo, dinaanan natin yung bahay na ito. So pupuntahan natin kasi parang wala nang nakatira dito sa bahay na to. Parang abandonadong bahay na. So, pupuntahan natin guys para at least makita natin yung loob ng bahay. So dinaanan lang natin ito, no? Kaya gusto kong makita nyo kasi konkreto na bahay. Siguro nung bago pa lang ito, pinapakagandang bahay. Ngayon, wala na. So, wala na bubong. Doon na lang sa kabila. Yung bubong niya, nandito yung lababo niya. So, kumplito, may gripo. Ayan po. Tapos ang laking bahay nito, siguro laki ng gastos nito kasi kumplito. Ito yung sala niya. Ito yung CR niya. Dito yung CR. Nabasag na yung inodoro. Ito yung kwarto. May asin pa ba? O, siguro may nakatira dito kahit papano. Yung bantay or caretaker
ng lupain na ito kasi may mga gamit. Ito yung kwarto niya. Tapos yung bubong niya talagang inakyat na ng anay kaya bulok na rin. Pero siguro kung ayusin ito, lagyan ng bubong, may maganda pa ito kasi yung tibay eh. Yung tibay ng paggawa niya oh. Hindi ka matinag. So nadaanan lang natin ito guys. So kung titingnan mo, siguro yung may-ari ng bahay nito ay kami yung may-ari ng lupa nito. So dito tayo dadaan sa creek kung saan maliit lang yung tubig.